Maari nating sabihin ang stroke o atake sa puso ay mga sakit na maaring mapuksa. Mayroong malinaw na paraan upang maiwasan ang mga ito. Ang pag-iwas sa stroke sa buong buhay ninyo kahit pa sabihing magugutom ang mga neurologist at neurosurgeon para sa inyong kalusugan, hindi ba't ito ang pinakamainam na paraan? Ano ba itong tip na ito? Magandang araw po sa mga subscriber ng Siglang Ginto. Ako po si Dr. Andres Tanis, ang neurologist at sumulat ng librong Bago Tumigil ang Utak. Mas delikado po ang cerebral hemorrhage, pagdurugo sa utak. Ang mortality rate ng ischemic stroke, pagbabara sa ugat ng utak, ay nasa 5% lamang. Subalit ang cerebral hemorrhage ay umaabot sa 40%. Karamihan sa mga napakahalagang organ sa ating katawan ay may mataas na internal pressure, partikular na ang mga kalamnan, na halos kasintigas ng bato, ay may napakataas na pressure na nagbibigay ng suporta upang hindi pumutok ang mga pader ng ugat. Ngunit ang utak ay parang tubig lamang. Ang specific gravity nito ay halos katulad ng sa tubig, kaya mas malakas ang puwersa sa pader ng ugat. Kung may sitwasyon na maaring maging sanhi ng pagputok nito, bigla na lang itong pumuputok. At pumuputok ito hanggang sa maging balanse ang pressure sa pagitan ng utak na parang tubig at ng dugo. Kaya kahit maliit na ugat lang ang pumutok, nagiging malaking hematoma, pamumuo ng dugo ito. Isa pa, ang mga brain cell ang pinakamahinang selula sa ating katawan. Kapag may sumalakay sila, ang unang-unang namamatay. Upang maprotektahan ng husto ang mga brain cell, ang ating katawan ay dumaan sa ebolusyon at gumawa ng napakaraming paraan. Pinapalibutan nito ang utak ng pinakamakapal na bungo sa ating katawan, 3 patong ng lamad membranes, at nilalagyan pa ng cerebrospinal fluid upang lumutang-lutang ang utak na nagbibigay dito ng buoyancy. Ginagawa ng katawan ng lahat para maprotektahan ang utak. Pero sa kabila nito, kapag nagkaroon ng pagdurugo, ang dahilan kung bakit masakit kapag nasusugatan tayo ay dahil hindi sanay ang tissue sa dugo na nasa labas ng mga ugat. Ibig sabihin, ang dugo ay dapat dumadaloy lamang sa loob ng mga ugat. Sa loob ng mga ugat, ang red blood cells ay hindi dapat lumalabas at dapat nagbibigay lamang ng oxygen, habang ang plasma ay nagpapalitan ng iba't ibang sustansya at kumukuha ng mga dumi. Tanging kapag may insidente lamang lumalabas ang white blood cells sa mga ugat upang simulan ang proseso ng pamamaga, inflammation. Ngunit kapag biglang pumutok ang pader ng ugat, bumubuhos ang dugo na parang baha. Ang mga tissue sa ating katawan ay takot na takot sa hemoglobin na nasa loob ng red blood cells. Maaaring iniisip ninyo na maganda sa katawan ang hemoglobin, ngunit ito ay may lason toxicity sa lahat ng tissue. Dahil dito, nagkakaroon sila ng neurotoxicity at nagsisimulang mamatay ang mga nerve cells. Pangalawa, kapag lumabas ang plasma, iisipin ng katawan ay pumutok at magsisimulang gumawa ng blood clot. Sa proseso ng pagbuo ng blood clot, ang huling critical na plasma protein na tinatawag na thrombin ay nagdudulot din ng lason. Kapag nangyari ito, ang reaksyon ng ating katawan ay parang may dayuhang kaaway na sumalakay. Kaya ang mga white blood cells sa dugo ay pupunta roon at kakainin ito. Ang proseso ng pagkain na ito ay tinatawag nating pamamaga, inflammation. Hindi lang ang mga dayuhang bagay ang kinakain nito, kundi pati na rin ang anumang inaakala nitong kontaminado. Habang kumakain, lalo pang lumalala ang pamamaga. Halimbawa, nung bata tayo, kapag nadapa tayo at nagasgasan ang tuhod, kung hindi ito malilinis, nang maayos nagkakaroon ng nana, di ba? Ang nana na iyon ay hindi dumi, kundi mga bangkay ng white blood cells na lumabas sa ugat upang labanan at patayin ang mga mikrobyo. Ito ay sangkap ng sarili nating katawan. Ang nana mismo ay kailangang tanggalin dahil maari rin itong magdulot ng pamamaga. Ang prosesong ito ay nangyayari sa cerebral hemorrhage. Iniisip ng katawan na ang dugo ay isang dayuhang bagay, at sa proseso ng walang habas na pagkain sa dugo, nasisira ang mga brain cell
Ang pisikal na pressure mula sa pagkalat ng dugo, ang pinsalang kemikal mula sa mga sangkap ng dugo, at ang labis na reaksyon ng pamamaga bilang pagtatanggol, lahat ng ito ang nagpapalaki sa pinsala. Isang bagay na marahil ay hindi ninyo madalas marinig ay ang dahilan kung bakit kailangang operahan agad ang acute appendicitis sa pamamagitan ng open surgery o laparoscopy ay dahil kapag pumutok ito, maaring makontamina ang abdominal cavity at ikamatay ng pasyente. Ano ang ginagawa sa operasyon? May mga pagkakataong pumutok na ito bago pa man dumating sa ospital. Sa mga kaso ng pagputok o pagdurugo, dinadala ang pasyente sa operating room. Binubuksan ang tiyan at masusing hinuhugasan. Mahalagang alisin ang dugo dahil nagdudulot ito ng matinding pamamaga. Pagkatapos mabilis na tinatahi ang bahaging pumutok at pinapalitan ang nawalang dugo sa pamamagitan ng blood transfusion. Ito ay mga prosesong pisikal dahil pumutok, tinatahi, hinuhugasan, at pinupunan. Ngunit hindi ito magawa sa utak. Ang dahilan kung bakit hindi ito posible sa utak ay dahil ang pagdurugo mismo ay hindi sapat upang magdulot ng anemia kaya hindi kailangang punan. Ngunit hindi ito mahuhugasan. Sa sandaling subukan mong hugasan ito, masisira ang buong utak. Dahil ang specific gravity ng utak ay halos kapareho ng sa tubig sa sandaling buksan mo ang bungo. At subukang punasan ang dugo, mamamatay ang lahat ng brain cells. Ito ay isang bagay na hindi dapat subukan. Kaya sa totoo lang, pagkatapos makontamina ng dugo ang utak, ang tanging pag-asa ay ang natural na paglilinis ng katawan o ang paggamit ng napakalakas na anti-inflammatory drugs. Ito ang nagiging napakahalagang problema, ang mga pamamaraang lohikal at direktang pisikal na magagawa natin sa ibang bahagi ng katawan ay hindi maaring gawin sa utak. Ang apektadong bahagi ay kadalasang nagkakaroon ng butas at nasisira na parang isang trauma kaya napakahirap nang maibalik sa dati. Kaya masasabi kong ang cerebral hemorrhage ay isang mas malubhang sakit. Nakakalungkot ang lahat ng kaso ng cerebral hemorrhage. Ngunit ang pinakanakakalungkot na bahagi ay kung na-diagnose lang sana sila ng maaga, maaring natuklasan ang aneurysm. Ang cerebral hemorrhage ay nahahati sa dalawa, ang intracerebral hemorrhage kung saan pumuputok ang isang maliit na ugat sa loob mismo ng tissue ng utak, at ang subarachnoid hemorrhage kung saan pumuputok ang isang malaking ugat na nakapalibot sa labas ng utak. Ang mortality rate ng subarachnoid hemorrhage ay 40 hanggang 50%. Ito ay isang seryosong pagdurugo na maaaring magdulot ng biglaang pagkamatay sa mga medyo batang edad tulad ng 40s o 50s. 85% nito ay sanhi ng pagputok ng tinatawag na aneurysm. Dahil ang malalaking ugat ay may magandang elasticity, lumolobo ito na parang lobo. Ngunit nakikita ito ng mga selula ng ugat at upang hindi ito pumutok, dumarami sila kaya't unti-unti itong lumalaki. Habang lumalaki ito, tumataas din ang posibilidad na pumutok. Hindi natin nararamdaman ang anumang sintomas sa ating mga ugat. Kahit ang mga aneurysm na ilang sentimetro na ang laki ay nakakagulat makita sa CT scan, ngunit karamihan sa mga pasyente ay namumuhay ng walang anumang nararamdaman. May paraan ba para malaman ito ng maaga? Sa kasalukuyang teknolohiya ng medisina, posible itong matuklasan ng maaga. Kung ikaw ay lampas na ng 40, kumuha ka ng MRA. Ang karaniwang tinatawag na MRI ay kumukuha ng larawan ng tissue mismo ng utak, habang ang MRA ay kumukuha ng larawan ng mga ugat lamang. Napaka-advance na ng teknolohiya ng MRA, kaya kapag kumuha ka nito, matutuklasan ang mga umbok na aneurysm kahit gaano pa ito kaliit. Kung sakaling matuklasan ito sa isang malaking sukat na may panganib na pumutok, maaari tayong pumasok sa pamamagitan ng angiography at maglagay ng coil sa loob nito upang barahan ito. Sa paraang ito mapipigilan natin ang posibilidad na pumutok ito habang buhay. Kahit medyo may kamahalan, hindi ba't mas mainam na subukan ito kahit isang beses lang? Ang halaga nito ay isang investment para sa kapayapaan ng iyong isip. Ano ba itong tip na ito? Kadalasan kapag pumupunta sa mga malalaking ospital, iniisip ninyo na doon makukuha ang pinakamahusay na serbisyo kaya gumagastos kayo ng malaki.
Baka mapagalitan ako ng mga direktor ng ospital sa sasabihin kong ito, ngunit ang pagpapa-scan sa mga tertiary hospital ang pinakamahal. Karamihan sa mga non-insurance covered na serbisyo ay doon may pinakamataas na presyo. Parang hindi ko dapat sinasabi ito, baka mapagalitan ako. Kung ang layunin mo ay nangangailangan ng napakadetalyadong pagsusuri na kasing level ng isang university hospital, malamang kailangan mo talaga ng serbisyong sakop ng insurance. Ngunit kung ipapacheck mo lang ang iyong utak para malaman kung normal ito, maaari kang magtanong sa maraming health check-up centers o MRI centers sa paligid mo. Tanungin mo kung magkano, at isa pang itatanong, at marahil pamilyar kayo sa salitang ito, ilang Tesla po ang gamit ninyo? Ang 3 Tesla ay isang napakataas na magnetic field, kaya ito ay isang high-resolution MRI, ang pinakamataas na antas. Kung makakahanap ka ng lugar na nag-aalok ng 3 Tesla MRI sa murang halaga, doon ka dapat pumunta agad. Ang 1.5 Tesla ay isa ring napakahusay na MRI, kaya iwasan ang mga gumagamit ng mga lumang kagamitan na mas mababa pa rito. Kung makakahanap ka ng murang 1.5 Tesla o mas mataas na MRI sa inyong lugar at ikaw ay lampas na ng 40, mainam na magpaskan kahit isang beses. Mayroong malinaw na paraan upang maiwasan ito. Ang pag-iwas sa stroke sa buong buhay kahit pamagutom ang mga neurologist ay ang pinakamainam na paraan para sa inyong kalusugan. Kung ikaw ay nasa 50s pataas, kailangan mong malaman ng eksakto ang iyong yugto. Nasa yugto ka ba ng pagkakaroon lamang ng risk factors at wala pang atherosclerosis, panindigas ng ugat, o mayroon ka na bang atherosclerosis? Kung mayroon ka ng atherosclerosis, dapat mong isipin na ikaw ay nasa pre-stroke stage. Mula sa puntong iyon, kailangan mong maging seryoso sa pagkakaroon ng malusog na pamumuhay upang ipaliwanag kung bakit ito nangyayari sa simpleng paraan. Mayroon kang malusog na ugat, ngunit may iba't ibang sitwasyon na maaring makasugat sa pader nito. Ang pisikal na pinsala ay maaaring idulot ng high blood pressure. Dahil sa mataas na presyon, maaaring magkaroon ng siwang sa pader ng ugat. Ang kimikal na pinsala naman ay maaaring idulot ng maling gawi sa pagkain o paninigarilyo. Ang mga lason ay pumapasok sa daluyan ng dugo at maaaring makasugat sa ugat. Kung ipagpapatuloy mo ang pamumuhay na nakakasugat sa mga ugat, patuloy na magkakaroon ng mga sugat sa iba't ibang bahagi. At kung nagkataon na mataas ang iyong kolesterol sa dugo, ang kolesterol ay isang napakahalagang sangkap sa katawan. Ito ay isang essential nutrient na napakahalaga, kaya't lahat ng selula ay kayang gumawa nito para sa sarili. Ang ibig sabihin ng kayang gumawa ay kung marami kang kinain, maaari itong sumobra. Alam mo ba kung saan ito ginagawa ng katawan? Ginagawa ito mula sa glucose dahil iniisip ng ating katawan na kailangan ito ginagawa nitong kolesterol ang carbohydrates mula sa lahat ng selula. Ngunit ang pinakamaraming gumagawa ay ang atay. Bakit maraming ginagawa ang atay? Dahil may mga organ na nangangailangan ng kolesterol. Ginagamit ang kolesterol upang gumawa ng sex hormones at steroid hormones. Ang steroid hormones ay nagpoprotekta sa ating katawan at ang sex hormones ay para sa pagpaparami. Kaya ang kolesterol ang gumagawa ng pinaka-central na hormone para sa paglago at pagpaparami ng tao. Dahil napakahalaga nito, lahat ng selula ay gumagawa nito. At ang atay ay gumagawa pa ng mas marami at ipinapadala sa dugo na parang sinasabing, hindi ba't kailangan ninyo nito? Pagkatapos ang mga nangangailangan nito tulad ng adrenal glands, ovaries at testes ay kukuha nito para gumawa ng hormones. Ngunit dahil napakarami nating kumain, sumobra na ito. Kaya ayaw na nilang tanggapin. Ayaw na po namin. Kaya mas marami ang umiikot sa dugo at iyon ang tinatawag na hyperlipidemia. Dahil hindi na kailangan, dapat sanang itigil na ng atay ang paggawa at bawiin ng sobra. Ngunit ang proseso ng pagbawi ay hindi gaanong napaunlad sa ebolusyon. Sa loob ng 350,000 taon ng kasaysayan ng sangkatauhan, kailan ba nagkaroon ng sobra, palaging kulang at bigla na lang? Sa loob ng huling 50 taon,
ay sumobra na hindi maintindihan ng katawan. Kaya hindi ito gaanong binabawi at patuloy na umiikot sa dugo, ngayon nasugatan ng ugat dahil sa high blood pressure o iba pang dahilan. Dahil ang kolesterol ay parang isang outcast na hindi tinatanggap kahit saan doon ito pumupunta at dumidikit sa pader ng ugat. Ang kolesterol na dumikit sa pader ng ugat ay isang outcast. Pagkatapos kakainin ito ng mga macrophage, walang katapusan ang pagkain nito hanggang sa mabusog ang macrophage at pumutok. Ang bagong macrophage ay kakainin na naman ito at darating ang mga white blood cells para kainin din ito. Ang atherosclerosis ay isang tipikal na chronic inflammation. Ang prosesong ito ay tumatagal ng ilang taon. Isang bukol ng kolesterol ang nabubuo sa pader ng ugat parang kanser. At unti-unti itong lumalaki. Ito ang atherosclerosis. Ang pagunlad ng atherosclerosis ay maaaring tumagal ng 2,003 taon para sa mga malulubhang kaso, ngunit karaniwan ay 5 hanggang 10 taon itong dahan-dahang lumalaki. Hindi mo ito mararamdaman. Kahit na bumara na sa pader ng ugat, hindi ito nagdudulot ng problema. Ngunit dahil mayroon tong kolesterol, malambot ito. At may mga pagkakataon na pumuputok ito dahil sa presyon ng dugo. Kapag pumutok ito sa loob, ang maruruming tipak ng kolesterol ay agos sa daluyan ng dugo. Makikita ito ng mga platelet at aakalain nilang may pagdurugo kaya magsisimula silang gumawa ng blood clot. Ang atherosclerosis na dahan-dahang bumara sa ugat sa loob ng 20 taon nang walang problema ay biglang magiging sanhi ng pagbara ng ugat sa loob lamang ng 30 minuto dahil sa blood clot. Iyan ang ischemic stroke. Ang pinakamahalaga ay huwag hayaang mabuo ang atherosclerosis. Ang mga salik na nagpapalaki sa atherosclerosis ay diabetes. Ang nagiging sanhi nito sa simula pa lang ay high blood pressure at paninigarilyo. Ang kolesterol ang nagsisilbing materyales. Lahat ng ito ay mga lohikal at siyentipikong risk factors. Kahit nag-iisa lang ang mga ito, may posibilidad na magdulot ng problema, ngunit kung magkakasama, mas mabilis itong mangyayari. Kaya kung meron ka ng mga ito, dapat mong isipin na maaaring magkaroon ng atherosclerosis sa lahat ng ugat sa aking katawan. Ang pinakasimpleng pagsusuri para sa atherosclerosis ay ang carotid ultrasound. Kapag tiningnan ang carotid artery at nakita ang antas ng atherosclerosis, ginagamit ito bilang isang panukat. Hindi ito nangangahulugang delikado ang bahaging iyon, kundi ginagamit ito upang tantiyahin kung gaano kalala ang atherosclerosis sa buong katawan mo. Ito ay isang health screening test. Kung sa simpleng at hindi nakakapinsalang carotid ultrasound ay makikita na meron kang advanced atherosclerosis, ibig sabihin, grabe na ang lagay ng katawan mo, nasa seryosong yugto ka na. Kung wala namang nakita at malinis ito, malaki ang posibilidad na wala kang atherosclerosis sa buong katawan. Maaring mayroon sa ibang lugar, ngunit kung may risk factors ka, dapat mong kontrolin ito ng mabuti upang hindi mauwi sa atherosclerosis. Kung hindi mo kokontrolin ang risk factors, lalaki ang atherosclerosis. Kung mas mahigpit mong kokontrolin ang risk factors at kung nagkaroon na ng insidente, dapat mong isipin na ang katawan mo ay puno ng atherosclerosis na maaring pumutok anumang oras. Ayon sa iyong yugto, kung susundin mo ang siyentipikong napatunayang gamutan, maaari mong mapigilan ito sa yugtong iyon. Kahit na mapigilan mo ito sa pangalawang yugto, ikaw ay isang taong hindi magkakaroon ng stroke hanggang sa mamatay. Ang pagsisimula ng kapahamakan ay sa ikatlong yugto. Kahit na umabot ka sa ikatlong yugto, kung makakabawi ka ng husto, maaari kang matuto ng leksyon at mamuhay bilang isang normal na tao. Ang pinakamaganda ay ngayon habang nasa 20s, 30s o 40s ka pa, iwasan ang pagkakaroon ng risk factors. O kung mayroon man, siguraduhin hindi ito makakaapekto sa iyong mga ugat sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Iyan ang pinakasusi. Kaya ang stroke o atake sa puso, masasabi nating ay mga sakit na maaaring mapuksa. Ito ay mga komplikasyon. Hindi sila sakit na lumilitaw ng mag-isa. Ito ay mga sakit na nabubuo ng paunti-unti dahil sa mga risk factors at isang araw bigla na lang lumalabas nang hindi mo namamalayan. Hindi mo lang alam, ngunit mayroong
napakalaking build-up na nakatago bago pa man ito mangyari. Kung malalaman mo ang build-up na iyon sa kalagitnaan, mapipigilan mo ito sa yugtong iyon. At kahit na nasa huling yugto ka na may mga paraan pa rin para mapigilan ito, mamuhay ng malusog. Kapag sinabi ko ito, ito ay nasa antas ng common sense na alam na ninyo. Kumain ng tama. Ang kumain ng tama ay hindi nangangahulugang kumain ng marami, kundi kumain ng balanseng pagkain. Kontrolin ang timbang. Huwag tumaba, huwag ding pumayat ng sobra. Maging aktibo. Mag-ehersisyo ng aerobic nang hindi bababa sa 1 oras bawat araw. Hindi anaerobic, kundi aerobic. Hindi rin matinding ehersisyo. Kung nahihirapan, hati-hatiin mo. Ipacheck ang iyong kolesterol at blood sugar minsan sa 1 taon. Kung may problema, ipacheck ito tuwing 3 hanggang 6 na buwan upang matiyak na nananatili sa normal na antas. Kung naninigarilyo, itigil mo na ngayon din. Bawasan ang pag-inom ng alak. Matulog ng maayos. Ang presyon ng dugo, maaari kang bumili ng sarili mong monitor at kontrolin ito habang buhay. Iyan ang mga payo. Ang mga sakit sa ugat na ito ay hindi mga sakit na labis na pinahirapan ang sangkatauhan sa loob ng 350,000 taon ng kasaysayan. Dahil ang average life expectancy noon ay 40 hanggang 50 taon lamang. Ito ay mga sakit na lumalabas pagkatapos ng edad na iyon. Kaya kahit paano ka mamuhay, hindi ka magkakaroon nito. Ngunit ngayong ang average life expectancy ay lampas na ng 80, kung mamumuhay tayo sa dating paraan, aabot tayo sa edad na hindi na malusog ang ating mga ugat. Kaya kung nais mong pahabain ang malusog na estado ng iyong mga ugat, kailangan mong paghandaan ito habang bata ka pa. At ang mga paraan para dito ay hindi nalalayo sa mga bagay na alam na ninyo bilang common sense.